Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Misha Ano from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong full moon in Scorpio. Full moon in Scorpio is makaka-apekto siya in a relationship at sa iyong finances. Relationship, siguro magkakaroon ng mga revelation, enlightenment, clarity, ganyan, sa iba sa inyo, or andun yung sitwasyon na may mga magpaparamdam. And when it comes to finances naman is, this is a power shifting, no? This full moon. Sana is maging maganda yung shifting when it comes to finances sa inyo. Andito yung pagbabalik ng dating ikaw no? Sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng situation na maaring katotohanan. Ganyan. O may mga paninindigan ka na this time na may iyong mga idinideserve sa buhay kasi there's a shifting situation. Ibig sabihin is may mga aksyonan, paninindigan na mga kahilingan into your life. Make it balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo, in relationship man yan o sa iyong kaperahan. Pero there's a distraction situation, no? May mga sitwasyon na hindi ka nakapag-focus at hindi mo nabibigyan ng attention sa nakikita ko dito. Pag hindi mo siya nabigyan ng attention, magkakaroon ka ng bad decision at marirealize mo na lang at the end na mali pala yung ginawa mo. You need mo mag-trust sa intuition mo. Kumbaga, maaaring may mga bagay o sitwasyon na matagal nang nangyayari sa iyo or matagal mo nang naranasan din, baka ulitin mo pang muli. Sana wag naman. No, sa nakikita ko, sana wag ganun. Also, this is a long journey, more than your bargain for takes a long time to see profit. O ito nga yun. Magkakakonek siya, Ito rin, magkakakonek siya. Any situation yan, kung saang aspeto ng buhay mo na yan. No? Kailangan, kung halimbawa dati mabait ka, ngayon huwag ka na masyadong magpakabait. Hindi ko naman sinabi maging salbahe ka. Put boundaries lang and limit yourself. Ganun. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pag-isipan mo maigi para hindi magkaroon ng hindi magandang outcome. Diba? Iba sa inyo, nasa networking kayo, no? Ibig sabihin, you have a skill na maging famous o magkakaroon ng mga recognition o mararecognize ka nila. O kaya sa trabaho mo, ganyan, maaring mararecognize ka na magaling ka pala, na ganito ka pala, ganito pala. Magkaroon sitwasyon. Also, we have the butterfly. Twice na yung butterfly mo, may mga sudden change happen sa buhay mo. Iba dito, maaring may mga nag-loan ba kayo, may mga temporary work na maaring may mga gagawin kayo sa buhay mo na ikasisiya mo. Maaring kung may trabaho ka na, magtatrabaho ka mali, magtatrabaho ka uli, o kaya may trabaho ka tapos nahadon ka sa networking, di ba? Na ikinasisiya mo, na gusto mo yun. So nakita ko ito, nandun yung exposure kasi, no? Nandun yung sikat. Nandun yung, also yung reputation mo. Also may mga bad situation, bad investment. Yan na nakikita ko sa'yo. May financial challenge ka. Mag-ingat ka na lang, no? Ingatan mo na lang yung financial mo. Mag-ingat ka rin sa mga manghihiram ng pera o panghihiram ng pera. Isa inyo is low on cash kayo this time. Sana magbago yun. Kasi hindi si butterfly. Hindi man siya malaki yung pagbabago na yun sa nakikita ko dito. There's a changes. Ako nakikita sa'yo. Kasi marami kang bad. Siguro when it comes to changes, when it comes to finances, kasi a power shifting, di ba? Hindi ko maano na big change. Maliit lang siya. Siguro konting low income mangyayari sa inyo. O sa iba naman is a vice versa. Diba? Malaki yung income na dumating sa inyo. Sa iba is medyo, kung dati kumikita ka ng 10,000, ngayon magiging 8,000, 7,000.
ganyan. O kumaga, may overtime nga, ngayon wala nang overtime. Yung mga ganong sitwasyon. Kumaga, na may panahon, ako na nakikita sa iyo. May mga challenge no? Taking a risk. Basta lahat ng aspeto ng buhay mo, balansehin mo ha. Para hindi ka magkaroon ng bad decisions in life. We have the coffee, no? The ending of situation. Shifting, settling. Nandito yung pagtahak na kung mag-ingat ka. Mag-ingat ka na lang. Siguro may mga tatahakin ka o may mga tinatahak ka o didesisyonan. No? O inaaksyonan this time na maaring hindi daw maging maganda. Be careful lang. Yun nakita ko. Sa financial mo, siguro overspending. Kung masyado ka magastos, medyo ngayon, i-balansehin mo. No? Balansehin mo siya. And dito yung sitwasyon na may mga point ang buhay mo na maaring mali yung path mo. O decision or path. Or choose a path na ikaka-success mo. Sa relationship man yan, any goal, sa pera man yan, sa work man yan, kailangan dito isa-shifting. Kumbaga, may mga nakahain mag-trust ka na lang sa intuition mo, no? Andiyan yung mga Ricardo, andiyan yung mga diba? Kumbaga, may mga magbubukas na bagong opportunity sa'yo na kailangan mo pag-isipang maigi, no? Para hindi magkamali to transform dito. Yun. May shifting. Ibig sabihin, is maaring iba sa inyo is tatahak kayo ng different role, different direction into your life. Have courage to change course, continue to grow, and embrace learning. Yun, yung mga dapat ka matutunan talaga, no? Iba sa inyo nasa place kayo, maaring office work, matao, ganyan. Yun nakikita ko sa inyo. Basta pag-isipan mo maigi yung shifting mo, ha? Alam mo naman ang buhay ngayon. Ang hirap. May communication, sa isang tao na mahal mo. Iba dito is siguro reflecting from the past situation, maaring in a relationship or any situation na maaring hindi naging maganda, a good and a bad situation. Nandito na rin yung learning from a past situation, no? Sa nakikita ko dito. Iba dito is is love is in the air. Kumbaga, andun yung fashion mo when it comes to your loved ones this time. Andun yung hot relationship. Andun yung calm relationship. Alam mo yung pag nagkadikit kayo, kahit na may konting problema, napapasaya ka niya at napapasaya mo siya, yung mga ganon. Andun yung na may tao na maaaring nakapagbibigay sa'yo ng sigla o nakapagbibigay sa'yo ng high energy. Kumbaga sa'yo nagiging gasolina mo. No? So nakikita ko dito. Also, we have the wealth. Kasi what is that just about the money? Ibig sabihin, parang sa iba sa inyo talaga when it comes to a love. Alam mo yung sitwasyon na kahit wala yung tao, as long as mahal mo. Ganun ka kasi. Sa iba sa inyo kaya minsan, siguro, sana hindi naman kayo lahat na mas natatalo sa love, no? Mas maaaring sinusuportahan yung iba, di ba? Ganun. Ayaw naman sabihin na naluloko kayo. Kayo naman nakakaalam niyan sa bagay na yan, no? Yun nakikita ko sa'yo. Ito also wealth also is yung mga tao na nakakasalamuha mo sa buhay mo. Isa yun isa yun sa nakapagbibigay sa'yo ng sigla. Isa yun sa nakapagbibigay sa'yo ng saya into your life. Hindi lang pera. Kumbaga, yung mga tao na meron ka, na nagmamahal at pinapahalagahan ka rin
andun yung kontento ka sa kanila, no? Hindi, kumbaga hindi ka na naghahanap na sana ganito, sana ganyan, sana ganun. Andun yung contentment, kumbaga, in a relationship. Tingnan natin. Okay. May mga sitwasyon sa buhay mo. Parang nagkaroon, may rest day ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung nag-rest day ka o nagbakasyon ka o may nilakad ka. Kaya sa nakikita ko dito, nandito yung sitwasyon na magkakaroon sa'yo ng decision making or clarity sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na dati is naguguluhan ka. Dati is hindi nagiging maganda. Ayan. And this time is, hindi man siya ngayon mangyari, this month, but after, by June, siguro June, may kasi medyo hardship, medyo mahirap yung sitwasyon mo. May mga hardship situation ako na nakikita sa'yo, pero after a month, June or July ng first week or first half, mga ganyan, magiging okay. May mga, siguro ba dito one day, ganyan, may mga happiness or a past week or a past one day o a past month or mangyari pa lang sa iba is may mga happiness, good news, achievement, fulfillment, a beginning ng sitwasyon mo na makakaramdam ka na kasi yan. Yun nakita ko. Pero nandito si Magician. May tao dito na gagawin daw niya ang lahat para sa'yo. Uy, nalo. Malaki magbabago sa buhay mo By the October or by after 2 months, 1 month to 2 months, sa nakita ko dito, mangyari yung pagbabago. May mga revelation, ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon sa buhay mo na sometimes you want to be alone. Sa nakikita ko dito. Sometimes na may mga situation na hindi mo pa kayang i-accept. Mga ganun. Sa iba sa inyo. Ingatan mo yung pera mo. Sa nakita ko dito. Kasi baka maging mahirap sa'yo ang pera this month sa nakikita ko. Sana hindi lahat. Pero by October or by after 2 months, mangyari ang shifting sa'yo. Kasi magkakaroon sa'yo ng renewal. Ano ba ngayon? May June, July, or by August. Yan. Papasok doon sa hanggang October. Papasok doon. Is magiging maganda yung flow mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi nandito si Magician. Magiging maganda yung takbo na niya. Oo, kasi babalik na daw yung iyong confidence. This time, may mga wish come true. Ako nakikita sa iyo. Baka by September pala makaramdam ka na ng contentment. No? Yung kumbaga medyo makakahinga ka na sa mga hardship na pagdadaanan mo this time. Papasok na siya doon. Pero don't expect too much this month kasi medyo mahirap ang nakikita ko sa'yo dito. Pero there's a new beginning situation. Meron ka daw, may tao dito mahal ka. May tao dito na there's an offering, there's a new offering situation. Ako nakikita, maaring this is a love sa iba. Maaring nagkaroon ng may tao na maaring nagkaroon ng renewal sa inyo. Kung kayo is nagkabalikan, mga ganyan. O kaya iba is a new person. Ito. Nakikita ko sa iyo. May opportunity na magbubukas sa iyo. Sana walang magkaroon ng conflict. Naku, mukhang magkakaroon ka pa nakakompetensya. Maaring sa work or sa relasyon. Pero may tao. Pero kung magkakaroon ka nakakompetensya,
Parang yung makapagbibigay sa'yo ng sigle na, ay, hindi ako papatalo dito. Parang ganun sa nakikita ko sa iba sa inyo. May tutulungan ka raw. Or may tao na tutulong sa'yo to achieve your goal, to achieve your wish, ganyan. To achieve your dreams. O pagtutulungan. May pagtutulungan. Ako nakikita. May travel. May travel kayo? Nakatibigla yung lalamunan ko. Iba dito may travel. Siguro 3 days, 3 weeks, 3 months. O kaya nangyari na o mangyayari pa lang. Arigatou namaste, God bless.